at tunay, Ama, na malulhati. Nawa, sa aming mga gagawing pag-aaral, tulungan mo kami, Ama, na manampalataya. Buksan mo po, Panginoon, ang iyo pong salita sa aming mga buhay at tulungan kami na mabago. Kinikilala po namin, Panginoon, ang malayang pagkilos ng iyong banal na Espiritu sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Magandang hapon po sa lahat. Ito po ay nagpapasalamat po kami sapagkat ang bawat isa po ay nagkaroon ng kagalakan sa kanilang pagparito. Okay lang ba, bago po tayo magsama-sama mag-aral, alam po kahit mainit, okay lang po yung bakanting upuan, kung may bakanting upuan sa harap ninyo, umusog po kayo kaunti. Huwag po kayong matakot, naligo po yung kasama ninyo kahit mainit. Okay po? Sige po, yung may bakanti lang po na upuan sa harap ninyo, upuan nyo rin po. Hey, salamat po. Praise and worship, doon lang din kayo. Okay? Doon lang din kayo. Okay, maraming salamat po. Yung may bakante po, upuan nyo lang po. Huwag po kayong mahiya sa inyong katabi. Maraming salamat po. Ang gawain nito ay naituon po sa araw na ito bilang Joy of Your Life. Alam niyo po, sa matagal na panahon, naranasan po namin ang pagpapalang ang tulong ito sa pamamagitan ng youth camp. At sobrang kagalakan nang ito'y buksan muli ng ating iglesia para sa lahat. At kaya nga po ngayon, ang ating pag-aaralan ay tungkol sa Joy of New Life. Sabihin nga po natin na malakas, Joy of New Life! Okay. Magkakaroon tayo ng katanungan. Kapag nagbigay po ako ng tanong sa inyo at hindi nyo naisagot, katumbas yun ng 50 pesos. Hanggat di siya nasasagot, palaki ng palaki yung ating premyo. Okay? Okay lang ba sa inyo? Okay. Ang unang tanong, kilala mo ba lahat ng tao dito? Unang tanong, kilala mo ba lahat ng kasama natin dito? Hindi. Nako, 50 pesos kagad. Tandaan nyo ha, 50 pesos kagad. Okay, sige, bibigyan ko po kayo ng 1 minuto para kilalanin ang inyong katabi. At saka yung nasa likod ninyo. Mamaya, baka itanong ko, magbigay kayo ng 10 tao na kakilala ninyo. Alam niyo po ba kung hanggang oras tayo dito? Hanggang bukas pa po tayo dito. Baka hindi niyo pa kilala yung inyong mga katabi. Okay po. Okay. So bago tayo magsimula, sister, anong pangalan mo po? Apo. Anong pong pangalan? Angel. Angel, kilala mo na ba yung lahat ng kasama mo? Kilala mo na ba siya? Siya. Anong pangalan niya? Siya? Ha? Cherry ba talaga pangalan mo? Baka nanguhunda lang siya. Cherry. Siya? Uy, sayang naman, 50 pesos na sana. Marens, kilala mo ba yung buong hilera mo? Hindi mo kilala? Sige po, bago tayo magsimula, meron po akong maliit na card na ibibigay sa inyo. Kuha po kayo ng isa. Tapos itago niyo lang po. Okay? Pakipasa po. Sir, 2. Isa lang. Dali yan niyo po. Okay. Habang kinukuha niyo po yung card, itago niyo lang mamaya, ha? Hanggang mamaya po natin siya. Ngayon po, alam niyo po, Joy of New Life. Gusto ko muna po tanungin kayo, lahat po ba kayo may cellphone? Wala. Hayaan niyo, hindi ako magbibigay ng cellphone. Okay. Ang sino man makapagbukas ng cellphone ko, bibigyan ko ng GCash. Okay. Sino po ang pwede magbukas ng aking cellphone?
Paano ba natin kailangan buksan ng cellphone? Password. O kaya, fingerprint o kaya yung facial. Alam niyo po ba, may gusto ko po kung sabihin sa inyo, kahit anong ganda ng cellphone, kahit sabihin na natin, ang bibigay ko lahat ng laman ng Gcash ko sa inyong cellphone, pero kung hindi niyo siya mabubuksan, may mangyayari ba? Wala. Ulitin, bibigyan ko kayo ng clue. Ang clue niya, para mabuksan niyo, ang tamang password. Yun ang clue. Meron ba? Bibigyan ko ng lahat ng laman ng Gcash nito, ibibigay ko sa kanya. Sige, Joseph, alam mo yata yung password ko eh. Kasama tayo sa baba. Sa iba, meron ba? Alam niyo po ba, sabi ko nga po, kahit gaano man kaganda isang cellphone, o kahit anong bagay na gusto natin, pero kung hindi natin siya mabubuksan, may mangyayari ba? Wala. Walang mangyayari. Alam niyo po ba, sa gawain ito, sa youth fellowship nito, mayroon tayong isang layunin. Ang makilala o masupungan natin, sabay-sabay nga po natin sabihin, Joy of New Life. Joy of New Life. Paano natin yung mangyayari? Paano mangyayari? Kailangan maging open tayo lahat. Kailangan pala, para nasa yung gusto ng Panginoon sa atin na Joy of New Life, kailangan magsimula tayo sa pagiging bukas. Anong bubuksan natin? Ano? Pera? Bulsa? Pagkain? Ang bubuksan natin ngayon ay ang ating mga puso. Sabihin mo nga po sa iyong katabi bago tayo magsimula. Alam mo po ba, gusto ng Panginoon na ikaw ay maging bukas. Okay po? Sige po. May isa muna po akong gustong bago tayo magsimula sa ating pag-aaral, si kwenta na, dadagdagan ko pa. Ano ibig sabihin ng new life? Ha? Bagong buhay, tinagalog mo lang, Angel eh. Ano pa? Ano ibig sabihin sa inyo ng new life? Ha? Pagbabagong buhay. O parang Tagalog din. Ano pa po? Wala, parang gusto nila lumaki yung tanong ko para mamaya jackpot prize. Hanggang sa pagturo ni Pastor, hindi nila nasagot yung mga tanong ko hanggang pagturo si Pastor Manny mamaya. Si Pastor Manny na bahala magbigay sa inyo. Ano po ibig sabihin ng new life? Dapat kasi malaman natin ngayon, bago tayo magsimula, ano nga ba ibig sabihin ng new life? Ano ba ito? Ano ito? Ano klase? Sabi ni Angel, pagbabagong buhay. Bakit? Ano ba kailangan natin baguhin sa ating buhay? Paglabas ba ng camp, sasabihin natin, lalo yata akong gumapo at pumogi. O gumanda. Lalo yata ako naging sikat. Ano klase? Pag sinabi natin new life, dapat makita natin ang isang buhay na naglilingkod sa Panginoon. Ang isang buhay na kung saan ang Panginoon ang ating sentro. Iyan ano naman ibig sabihin ng joy? Ano ibig sabihin ng joy? Tali. Tapos yun, tinagalog nyo rin talaga. Ano ang ibig sabihin ng joy? Ibig sabihin pala kapag sinabi natin na joy of new life sa Tagalog, kasiyahan ng bagong buhay. Tama ba? Sige nga po. Sabihin ninyo, yung opinion nyo, kung ano ibig sabihin, kung anong pagkakaunawa nyo sa joy of new life. Okay? Pagkabilang kong tatlo, sabihin ninyo kung ano yung gusto nyo sabihin. Okay? 1, 2, 3. Walang nagsalita. Opinion nyo lang. Ano ibig sabihin ng joy of new life? 1, 2, 3. Parang tinagalog lang talaga. Sige po, tayo po yung magsimula sa ating pag-aaral sa oras na ito. Ay, pasensya na. Marami po pala akong mga kapatiran ditong bago. Hindi ko pa rin po kayo kilala, pero bago tayo matapos na ito, kilala ko na kayo lahat. Si Angel, si Cherry. Cherry ba talagang pangalan mo? Sister, ano pangalan mo? Ha? Yeng. Yen. Dali tandaan. Tatlo na kagad. Pag ako nakapangalan sa inyong lahat, bibigyan niyo ko 50 ha. Tigsa 50 kayo. Sige po. Tayo po yung magsimula sa ating pag-aaral.
bago po tayo magsimula, gusto ko pong balikan yung sa cellphone, ang pagiging bukas. Alam niyo po, sa Biblia, mayroong isang talata doon na nagsimula o ang kaganapan ay ang salitang Ephata. Ephata. Sabihin nga po natin lahat, Ephata. Mas malakas, Ephata. Ephata. Parang sabi ng iba, ang pata. Ephata. Ano ibig sabihin ng salitang Ephata? Meron ba po ba makakapagsalita? Magkano na? 159 na tanong ko. Pang 200 na to. Ano po ibig sabihin ng Ephata? Sa Biblia po, basahin po natin. Mula sa libro ng Marcos, chapter 7, 32 hanggang 34. Pasensya na po, hindi ko po naibigay kagad sa ating projector man yung ating pag-aral. Meron na pala. Sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3. At dinala nila sa kanyang isang bingi at utal. At pinamanhig nila sa kanya ang kanyang ipatong kanyang mga kamay, ang kanyang kamay sa kanya. At siya hinihiwalay niya ng bukod sa karingan. At isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga niya. At siya'y lumura at hinipo ang kanyang dilat. At pagkatingala sa langit, ay siyang nagbuntong hininga at sinabi sa kanya, Ephata, sa makatuwid bagay, mabukas. Alam niyo po, isang pagkakataon sa Biblia na kung saan nakakita ang Panginoong Yesus ng isang bingi. At, tama ba? At hindi makapagsalita. Ang sinabi ito ng Panginoong Yesus, Ephata. Ano ibig sabihin ng Ephata? Be open. Sa English po, ang ibig sabihin ng Ephata, be open. Sabihin nga po natin 3 beses ngayon. 3 beses. Ephata, my soul. 1, 2, 3. Ephata, my soul. Ephata, my soul. Ephata, my soul. Ano po ibig sabihin ng Ephata? Be open. Sabihin po ulit sa iyong katabi, be open. Be open. Okay. Alam niyo po, sa talatang ito, gusto ng Panginoon na bago tayo mag-aral, kahit anong gusto ng Panginoon sabihin sa atin maganda, pero kung hindi tayo magiging bukas, walang mangyayari. Kaya dapat po natin ngayon, buksan ang ating mga sarili. Sige po, inanyayahan ko po na tayo po'y manalangin. Kasama kayo. Kayo din magpipray sa inyong sarili, Panginoon, tulungan mo ako maging bukas sa iyong salita. Tayo po'y manalangin sa oras na ito. Sabihin po natin muli, Ephata my soul, 1, 2, 3. Ephata my soul, Ephata my soul, Ephata my soul. Ama namin nasa langit, buksan mo po Panginoon kami sa iyo pong salita. Dalayan ko po Ama kasama ang lahat po na aking mga kapatid na narito, na ikaw ang tunay na magpahayag sa amin, ikaw ang tunay na magbago sa amin, at sa pamagitan ng iyong pong salita, buksan niyo po ang aming buhay para sa inyong pong kabananan, sa inyong pong kariyan, at sa inyong pong katwiran. Idinadalayan ko po, Panginoon, ang iyong pong pagkilos sa amin at mangusap sa amin at mabuksan kami sa aming mga kaluluwa sa pagtanggap sa inyong pong salita. Purihin ka, dakilain ka, at sambahin ang iyong pong pangalan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sabi po doon sa ating pag-aaralan, ang tema po natin pag-aaralan, Joy of New Life. Naikwento ko po noong nakaraan, sa youth camp, lagi namin itong pinapag-aralan. At natatandaan ko po, nung youth camp na yon, yung una ko narinig yung Joy of New Life, yun din ang sinabi ko kanina. Yung sinabi niyong kagalakan sa bagong buhay. Pero habang nandun po ako sa camp, 3 araw kami nandun sa camp sa Karanglan, at iniisip ko, ano nga bang Joy of New Life? Meron ba talagang new life? Alam niyo po, sa lahat ng pinag-aralan namin sa church, ito yung masasabi kong nakapagbago sa akin. Doon sa camp na ginawa dati ng church, meron 3 bahagi ang Joy of New Life. Ang unang bahagi is knowing God. Ang unang bahagi, to know God. Then, yung sunod na bahagi ay si Jesus at ang kanyang gawain. At yung pangatlong gawain at ang pangatlong bahagi ng camp ng Joy of New Life ay yung leaning of the Holy Spirit. Pero ngayon, may gusto ko akong i-share sa inyo. Ganun din po sa Joy of New Life, pero hindi na natin siya masyadong lalakaran ng
paunti-unti, ilalahat ko na po. Okay po. Sige po. Sa ating pag-aaralan ngayon, ituon po natin may 4 po tayong tagpo sa Biblia na pag-aaralan. Sige po, opo. Kung may Biblia po kayo, sandali lang po ha. Joseph, may Bible tayo sa baba. Pakuha nga po lahat. Okay. Sa una po nating pag-aaralan, makipagbukas po kayo sa Marcos chapter 2, verse 1 and hanggang 12. Kung wala pa pong Bible, dito muna tayo tumingin. Okay lang po ba na marinig ko ang inyong boses? Okay po? Kayo pong, sabayan niyo po ako sa aking pagbabasa. Hindi po ako magbabasa sa mic, pero gusto ko pong marinig ang inyong boses. Okay po? Marcos chapter 2, verse 1 hanggang 12. Kung nakita na po, sabay-sabay po natin itong basahin. 1, 2, 3. After a few days, when Jesus again entered Capernaum, the people heard him come. They gathered in such a number that there was some left on the outside of the door, and they preached the word to them. Some men came, bringing to him a paralyzed man, carried by 4. Concerned, they didn't get to Jesus because of the crowd, but because they opened the roof above by digging through laying down. When Jesus saw their faith, he said to the paralyzed man, "Son, your sins are forgiven." Now, some teachers of the law were sitting there, thinking to themselves, "Why does this fellow talk to death? He is blaspheming. Who can forgive sin but God alone?" Immediately, Jesus knew in the spirit that this was what was they were thinking in their hearts, and they said to them, "Why are you thinking these things? Which is easier to say to the paralyzed man, 'Your sins are forgiven,' or to say, 'Get up, take your mat and walk'? But I want you to know that the Son of Man has authority on the earth to forgive sin." So he said to the man, "I tell you, get up, take your mat and go home." He got up, took his mat, and walked out of full view of them. This amazed everyone, and they praised God, saying, "We have never seen anything like this." He got up and took this man and followed you. Amen. Alam niyo po, ang gagawin po natin ngayon, isang kabanata sa Biblia, titignan natin lahat sa libro ng Gospel. Gusto ko pong tanungin, sino pong pa pwedeng makapagbuod ng ating binasa? Meron po ba? Wala po. Okay. Balikan po natin yung ating binasa. Sa tagpong ito, may isang paralitiko na kung saan bitbit ng kanyang mga kasama. Saan nakalagay yung paralitiko? Saan daw po? Wala. Parehas ba tayo ng binasa? Saan po nakalagay? Saan po saan po ba bitbit ng kasama niya ang paralitiko? Saan siya nakalagay? Sa kama? A. Sa kama. B. Sa sasakyan. C. Sa banig. D. Wala. Naintindihan niyo po ba yung binasa ninyo? Hindi pa. Sige po. Break muna tayo sandali. Okay? Lahat nga po ng inyong pong katabi sa kaliwa. Tingin kayo lahat sa kaliwa. Sa kaliwa ninyo. Okay. Ipatong niyo po ang inyong pong dalawang kamay sa kanyang balikat. Sa inyong kaliwa, ha? Oh, dalawang kamay. Asa ba yung kaliwa dito? Ito ang kaliwa ninyo. Bakit dito kayo nakaharap? Yan. Okay. Lahat mo ng kamay sa balikat. Dahil hindi nyo naintindihan,
Okay, sabay-sabay nyo imasahin yung katabi. Pagbilang ko ng 10 ha, 1, 2, 3, masahin nyo yung katabi. Oh, dapat magising siya ha. Oh, huwag nyo naman sakalin. Oh, harap naman kayo sa kanan. Oh, ganun din lang inyong gawin. Basahin nyo rin ang inyong katabi. Okay. Okay na kayo. Okay. Sige po, balikan po natin ang ating pinag-aralan. May isang paralitiko ang nasampungan ng Panginoon. Noong siya'y pumunta doon sa lugar ng Capernaum, Capernaum ba yun? Wait. Noong siya'y pumunta doon sa lugar ng Capernaum, nakasampung siya ng isang paralitiko. At siya'y buhat-buhat ng kanyang 4 na kasama. At nung nakita siya ng Panginoon, yung hindi sila makalapit sa Panginoong Jesus, ang ginawa ng mga kaibigan ay umakyat sila sa taas ng bahay at binutas ng kanyang ang bubong at ibinaba yung paralitiko. At yung nakita siya ng Panginoong Jesus, ang unang-unang sinabi ng Panginoong Jesus sa kanya, verse 5, at sinabi dan, "Son, your sin are forgiven." Ang tanong ko, bakit sinabi ng Panginoong Jesus sa paralitiko, ang unang-una niyang binitawan na salita, "Son, your sins are forgiven." Ano bang gusto ng paralitiko? Siya ay gumaling? Tama ba? Tama po ba? Nakakita na po ba kayo ng paralitiko? Alam niyo po ba yung paralitiko? Hindi niyo pala alam ang paralitiko. Kaya pala. Ang paralitiko ay paralyzed. Naintindihan nyo na. Oh, parang kanina, tinagalog nila din yung joy of life. Ang paralitiko ay isang tao na hindi niya na nagagawa o hindi niya na nakikilos ang kanyang katawan. Siya ay na-stroke. Wala nang lakas ang kanyang katawan, physical, at hindi niya na ito magalaw. Kaya nga siya binuhat-buhat ng kanyang mga kasama. At sa kanyang pagbuhat, ang unang-unang sinabi ng Panginoon sa kanya, "Son, your sins are forgiven." Ang tanong ko, bakit yun ang unang binitawang salita ng Panginoon sa kanya? Alam niyo po ba, wala nakaunawa nun. Kaya nga yung mga kasama noon sa Panginoon, doon sa lugar na bahay na yun, may mga Pariseo. Ang mga Pariseo, sila yung mga tagaturo ng mga kautusan ng panahon na yun. Nung narinig ng mga Pariseo, ang sinabi ng Panginoon Jesus sa paralitiko, "Son, your sins are forgiven." Alam niyo po, nagkaroon sila ng agam-agam. At sinabi nila, sinong itong taong ito na nagsabing son o nagpapatawad sa kanyang kasalanan? Sino ba? Ito'y napastangan, sabi ng mga Pariseo, sapagkat ang Diyos lamang ang tunay na nagpapatawad. Sino daw po ang nagpapatawad? Sino po ang nagpapatawad? Ang Diyos lamang nagpapatawad. Kaya sabi ng mga Pariseo, sino ka? Jesus. Bakit ikaw nagpapatawad ng salita sa taong ito? Ang sinabi ni Jesus, ano bang mas madaling isipin? Ang sabihin na pinapatawad ang iyong kasalanan o lumakad ka at dalhin mo ang iyong banig at umuwi ka? Pero para sa inyo, maunawanin nyo na ako may karapatan, sinabi ng Panginoon sa paralitiko, tumayo ka, bitbitin mo ang iyong banig. Gumaling po ba yung paralitiko? Gumaling! Sa punto na yun, sa mismong oras na yun, ang paralitiko ay gumaling. Tumayo siya, binitbit ang kanyang binig, at anong ginawa? Umuwi. Ang tanong ko, meron ba siyang joy of new life? Meron. Bakit? Ha? Kasi hindi na siya baldado. Marahil, sabi ni Angel, marahil meron siyang joy of new life kasi nagkaroon siya ng kagalingan. Ang tanong ko, ano ba yung una nakita ng Panginoon sa kanya? Alam ba ng Panginoon Jesus na siya'y baldado? Alam. Pero bakit ibig na sabihin ng Panginoon Jesus sa baldadong ito, ikaw ay gumaling, pero ang una niya sinabi, ano? Ano uli yung una niya binitawan sa paralitiko? Pasensya na kayo, ang aking English ay Bible.
Ay, ang aking English. Ang Bible ko ay English. Ang sabi niya doon, anak, ikaw ay pinagaling na. Anak, ikaw ay pinatawad sa iyong kasalanan. Bakit yun ang unang-unang sinabi ng Panginoon? Sa halagang 200. Bakit? Bakit? Tingnan po natin. Parehas sa kabanata, parehas sa tagpo, sa libro ng Mateo. Mateo chapter 9, verse 1 hanggang 3. Basahin po natin, Mateo chapter 9, verse 1 and 3, parehas po na tagpo ito. Mateo. Basahin ko na lamang sa English ha. Ganito po ang kanyang sinabi. Jesus stepped out into the boat, crossed over, and came to a town, in his own town. Some men brought to him a paralyzed man lying in a mat. When Jesus saw their faith, he said to the man, "Take heart, your sins are forgiven." At this, some teachers of the law to themselves, "Who is this fellow blaspheming?" Para sa tagpo lang po yung ating binasa. Pero bakit kaya ang unang-unang nakita ng Panginoong Hesus sa paralitiko, hindi yung kanyang karamdaman, kundi ang sinabi ng Panginoon, anak, pinapatawad ka na sa iyong kasalanan. Bakit? Bakit hindi? Gusto ko muna tanungin, anong dahilan ng paralitiko? Bakit siya nagpunta doon sa bahay? Ano? Grace? Ha? Para magpagaling. Malapit na. Ano ang dahilan ng paralitiko? Bakit siya pumunta doon sa bahay? Ha? Cherry? Ha? Ulitin mo nga po, Cherry. Humingi ng tawad sa kanyang kasalanan. Naniniwala po ba kayo sa sagot ni Cherry? Naniniwala kayo? Uwe. Nakita ng Panginoon, hindi siya makalakad. Tapos ang iniisip ng Panginoon, hindi, gusto niyo ito humingi ng tawad. Naniniwala ba kayo? First row, naniniwala kayo sa sagot ni Cherry? O yung sagot ni Grace, na siya ay pagalingin ng Panginoon? Saan kayo? Humingi ng tawad, pinagaling. Humingi ng tawad. Gumaya kayo sa sagot, ha? Kayong lahat, nagkakaisa ba kayo? Humingi ng tawad o gumaling? Gumaling. Pangatlong table. Humingi ng tawad, gumaling. Humingi ng tawad, pang-apat. Sigurado kayo? Sigurado? Sigurado kayo? Pag tama yung sagot, tama, makakakuha ng 200 si Cherry sa akin. Siya ay napahingi ng tawad o magpagaling? Humingi ng tawad o gumaling? Ha? Alam niyo po ba, kung ang sagot niya ay pumunta siya doon para magpagaling, tama. Sana. Pero, kung ang sagot ninyo, siya ay humingi ng tawad, tama. Tama talaga. Ang tanong ko, paano nyo nalaman? Para makuha mo na yung 200. Paano mo nalaman? Kasi yun ang unang sinabi. Alam niyo po ba, nung binabasa ko po itong tagpo na ito, sabi ko, Lord, bakit ang unang mong sinabi dito sa paralitiko? Sana, nakita mo siya, di pag nakakita ka may sakit, anong una mong sasabihin? Kawawa naman siya, sana gumaling na siya. Kayo, pag may nakakita kayo may sakit, may karamdaman, anong una niyo sinasabi? Kawawa naman siya. Pero ang Panginoon, kakaiba. Sa unang pagkakataon na nakita niya paralitiko, ang una niya sinabi sa lalaki, Son, your sins are forgiven. Bakit? Paano nangyari? Paano siya lumapit sa Panginoon at gusto niya mapatawad? Sa paano paraan? Sa lugar ng Kapernaum. Alam niyo po ba kung ano nangyari sa lugar ng Kapernaum? Sa lugar ng Kapernaum, sige po, basahin po natin. Sa lugar po ng Kapernaum, buksan po natin sa Mateo.
Mateo chapter 4. Ako na lamang po magbabasa. Mateo chapter 4 verse 12 hanggang hanggang 12:13 sinabi doon. Wait, meron po ba? Eto pala, may Tagalog ako. Wait lang. Wait lang po Sa lugar po ng Capernaum, basahin ko po sa Tagalog, wait lang po. Mateo chapter 4, verse 12. Ayun. Ganito po ang sabi. Nang marinig niya, wait lang po. Tama. Mateo chapter 4, verse 12. Nang marinig nga niya na si Juan ay dinakip, ay umuwi siya sa Galilea. At pagkaiwan sa Nazaret, naparoon siya at tumahan sa Capernaum, na kung nasa tabi ng dagat, at ang hangganan ng Neftali. After ng Panginoong Jesus, malaman naman si Juan Bautista ay kinulong, nagpunta siya sa Capernaum. At sa Capernaum, napaka-importante yung lugar. Alam niyo ba kung bakit? Ano nangyari sa Capernaum? Basahin niyo pababa, konti. Doon nangyari na unang-unang sinabi ng Panginoon sa verse 17. From that time on, Jesus began to preach and repent, for the kingdom of God has come. Magsisi kayo sapagkat naparito na ang kaharian ng Diyos. Alam niyo po ba, yung lalaki na bulag, na paralitiko, ay galing saan? Sa Capernaum. Kaya pala, nung unang-unang nangaral ng Panginoong Jesus na magsabi, magsisi kayo at pag-arian, sapagkat, paano ba sa Tagalog yun? Taka lang 17. Mula noon, nagsimula mangaral si Jesus at nagsabi, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng Diyos. Kaya palang unang-unang sinabi ng paralitiko sa Panginoon, Son, your sins are forgiven. Narinig niya ang pangaral ng Panginoon na magsisi. Kaya pala hindi siya naparoon. Hindi siya naparoon lang para magpagaling. Ang nakita ng Panginoon sa kanya, nagsisisi siya. Gusto niya lumapit sa Panginoon. Kaya pala, kahit na baldado siya, ang narinig niya sa Panginoon, magsisi. Yun ang kanyang ginawa. Gusto niya sabihin, gusto masapuan ng tao ito, yung pinangaral ng Panginoon Jesus sa Capernaum. Ano ulit yung pinangaral ng Panginoon? Magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng Panginoon. Alam niyo po, doon sa Capernaum, isang bagay ang nangyari. Kaya pala yung paralitiko, lumapit sa Panginoon, kasi gusto niya, gumaling muna o mapatawad? Mapatawad muna. Kaya pala sabi ng Panginoon, your sins are forgiven. Hindi niya muna inisip yung kanyang katayuan. Ang inisip muna ng paralitiko, gusto niya makamtan yung kapatawaran. At ano nangyari yun na siya ay napatawad? Ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon Jesus ang kagalingan. Ang tanong ko, saan niya naranasan yung joy? O saan niya naranasan ang new life? Saan? Nung siya ay gumaling o nung siya ay pinatawad? Sigurado? Saan niya naranasan yung joy? Nung siya ay gumaling o siya ay pinatawad? Ang tanong ko sa inyo, nakaranas ba talaga ng new life? Joy of new life, yung paralitiko? Nakaranas? Hindi. Nakaranas? Hindi. Paano yun nasabi? Paano yun nasabi? Alam niyo po ba, pag nagtatanong ako doon sa pasensya na, hindi niyo ako masyado nakikita dito sa taas. Hindi ko pala nasabi ang aking pangalan. Ang lagi kong pangalan lagi sa baba, alam niyo ba, huwag na kayong magtawanan, huwag kayong kiligin Ang pangalan ko lagi sa baba ay Piolo.
O, tingnan yung mga babae napapangiti. Ano ba yan? Alam niyo po ba, kapag nagtatanong ako sa taas sa baba, lagi-lagi sila nataas ng kamay. Oh, nandito yung iba kong mga anak. At minsan nag-aaway pa sila, hindi mo yung ganyan eh. Pero, alam niyo po ba, natutuwa ako sapagkat gusto nilang sagutin. Ang tanong ko sa inyo, paano nyo nalaman nagkaroon ng joy of new life? Naranasan ng sabi niya sa akin, naranasan ng paralitiko ang joy at ang new life. Joy of new life. Sa paanong paraan? Sa paano? Sige po, dapat makita natin sa talatang ating binasa. Ang sinabi ng Panginoon doon, sabi niya, umuwi ka at bitbitin mo ang tumindig ka, umuwi ka at bitbitin mo ang iyong banig. Alam mo po doon, sa sumunod na mga talata, sinabi doon, at umuwi yung lalaking, nagpupuri sa Panginoon. Ibig sabihin pala, gusto ko kayong tanungin, yung una, ang paralitiko, nagkaroon ba siya ng joy? Nagkaroon? Nagkaroon ba o hindi? New life, nagkaroon ba? Paano? Sa pamamagitan ng Ha? Tama, sa pagpupuli sa Panginoon. Pero sa pamamagitan ng paano niya natanggap yung joy of new life? Tama. Sa pamamagitan ng pagsisisi o repentance. Alam niyo po ba? Sa pamamagitan nun, tinanggap ng tao yung bagong buhay. Hindi lamang dahil siya ay gumaling, pero dahil naranasan niya, patawarin siya ng Diyos. Okay, sige po, tandaan niyo po yung una natin pinag-aralan tungkol sa paralitiko. Pangalawa natin pagtitingnan. Basahin po natin Lucas chapter 7 verse 11 to 16. Kung may Bible po kayo dyan, pwede niyo babasahin sa inyong Biblia. Pwede niyo rin pong basahin dito. Sige po, kayo lamang din po muli ang magbabasa. 1, 2, 3. Sorry, sabay-sabay po ng malakas at tinig. Sabihan niyo po ako kapag hindi nagsalita yung inyong katabi, lalo na pag lalaki. Alam niyo po ba, sa baba, kapag hindi ko naririnig yung mga lalaki, anong ginagawa ko? Hindi ko pinapalabas, hinahalikan ko. Lalo na yung mga lalaki dyan. Pag hindi nyo narinig yung kasama nyo, sabihin nyo sa akin, hahalikan ko rin. Okay, sabay-sabay po. Lucas chapter 7 verse 11 hanggang 16. 1, 2, 3. At nangyari, pagtapos sa ikaunting panahon, na siya'y naparoon, ito ba ang maraming tao? Ay nalubas sa kanyang patay. Bugtong na anak na lalaki na kanyang ina. At siya'y bao, kasama ng kanyang huwag kang tumangis. At siya'y lumapit, niya tinipo ang kabaong, at nagdadala ay tumigil. At sinabi niya, binata, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. At naupo ang patay, at nagsimulang magsalita. At siya'y binigay niya sa kanyang ina. At okay, Uli, hello tayo. Ayan. Amen. Sorry. Cherry. Kalahati lang yung bibigay ko sa iyo, 100, kasi hindi mo nasagot kung bakit siya nagsisi. Okay? Kunin mo sa akin mamaya, para pa sa isang, magkano na ba dapat itatanong ko? Wala, hindi nyo minumonitor. Balik tayo sa 50. 50 ulit. Sino po makakapagsabi sa akin kung ano nangyari sa inyong binasa? Sige. Sister, ano pong pangalan mo ulit? Sam. Sam, anong nangyari sa ating binasa? Pumunta po siya sa pangalan 9, tapos meron po dun sa entrance na babae hawak po yung parang patay na pong anak, tapos higaw po siya. Okay. Tapos pinuntahan niya po yung babae, sabi niya, wag pang umiyak. Tapos?
Tapos sabi niya po sa patay ko, get up. Tapos bigla na lang po Ah, wait. Sorry Sam. Oh, dito pala kayo lahat harap. Dito kayo lahat harap. Tapos pagtapos magsalita ni Sam, gumanon kayo lahat ha. Okay, Sam ulit. Sorry. Sorry. Sam pang kanyang pangalan ha. Sam? Pumunta po siya sa tao. Pangalan ko Nay. Tapos nasa entrance na po sila. Meron po umiiyak ba na dito. Okay. Meron po hawak na patay. Okay. Tapos nung nakita po siya ni Jesus, sabi niya po sa kanya, don't cry. Okay. Sinabihan niya po yung patay na hawak ng babae na get up. Tapos bigla na lang po nagsalita. Kasi yung mga tao po, tunay po siya, a prophet has come to us. Ay, hindi kayo ulit. Marami, wait lang. Asa ba yung aking... Wait lang ha. Mamaya ko na ibibigay. Wait lang. Si Sam at saka si Cherry. Alam mo naman ako mga kapatid ng bago na ay aking mga ka-churchmate talaga. Maraming salamat, Sam. Totoo, yung kanya sinabi, yun. Naintindihan niyo ba? Okay. Ang tanong ko, sino nakaranas ng joy of new life? Naintindihan niyo ba? Tama yung kanya sinabi. Napadaan ang Panginoon sa sangain. Pagdaan niya sa sangain, mayroong isang prosesyon. At sa prosesyon, mayroong mga lalaki may bitbit na kabaong. At sa unahan ng laban ng kabaong, sa unahan ng prosesyon, yung ina niyang balo, iyak ng iyak. Woo! Habang siya umiiyak, lumapit ng Panginoon Jesus, sabi niya sa babae, Ginang, do not cry. Sabi niya, Panginoon, do not cry. At hinawakan ng Panginoon yung Jesus ang kabaong. At sinabi niya, lalaki, tumindig ka. At umupo yung lalaki na buhay. Nakakita na po ba kayo ng patay? Hindi pa kayo nakakita? Nakakita na. Anong itsura ng patay? Sabi ni Graciel, maganda, naka-lipstick. Gusto ko kayong tanungin. Sa tagpo na iyon, sino nakaranas ng new life? Ang patay. Sino nakaranas ng joy? Yung nanay. Sino nakaranas ng joy of new life? Parang... Yung nanay at saka tatay. May tatay ba doon? Nanay at anak, paanong paraan? Sa paanong paraan? Sa paanong paraan naranasan ng mag-ina yung sinasabi niyong joy of new life? Alam niyo po ba, doon sa talata na yon, makikita po natin ang nakaranas ng joy of new life, sino kaya? Yung nanay o yung anak? Parehas. Bakit? Alam niyo po ba, yung inaaral ko ito, sabi ko, Lord, bakit hindi ko naunawaan dati na bumuhay ka pala ng patay doon sa may kabaong? At sinabi mo lang, binata, tumindig ka. Umupo yung patay. At sa tingin niyo, sino yung nakaranas ng joy, yung unang-unang joy? Yung nanay. Kasi nagkaroon siya, yung anak ko buhay! Sino ngayon nakaranas ng new life? Ang anak. Ang patay. Magkano na ba yung aking papremyo? Nasagot niya 100. 100? 50 lang pala kanino. 50 lang pala. 100 na yung sabi ko. Ang 979 na sabi niyo. Para sa lagang 150. Bilis, 150. 50 pesos. Sino po nakaranas ng joy of new life? Alam niyo po ba, nung inaaral ko to, Lord, sino po ba nakaranas ng new life? Totoo yung sinabi, nakaranas ng new life yung patay. Kasi bakit? Muli siyang nagkaroon ng buhay. Pero hindi yun yung nais ng Panginoon na new life sa atin. Alam niyo po ba, kung babantasin natin yung mga kasunod na talata, sinabi doon na, ibinigay ng Panginoon sa kanyang, yung namatay na anak sa nanay, at sumuprang saya ng nanay. Yung pinakasekreto doon ay sa lugar ulit. Kung saan nangyari.
sa lugar ng Nain. Alam niyo po ba kung ano nangyari sa lugar ng Nain? Ano? Ano kaya nangyari sa lugar ng Nain? O hindi ko alam. Taga-Jade kami. Hindi kami taga-Nain. Pero alam niyo po ba, sa lugar ng Nain, hindi siya naisulat. Hindi siya naisulat sa Biblia. Pero tinignan ko kasi kung ano ibig sabihin ng Nain. At sinabi doon, chosen place. At inisip ko, Lord, ano bang klaseng lugar ang Nain? Tinignan ko, siyempre sa Google, tinignan ko, Lord, ano ba yung sura ng Nain? Ito pala yung Nain. Sa Lumang Tipan, sa kabanata ng Lumang Tipan, may naisulat na tungkol sa Nain. At sa lugar ng Nain, alam niyo po ba kung ano nangyari? Ay binuhay ng Panginoon, binuhay ng Diyos, ang isang, hindi ko alam kung anong tawag eh. Hindi siya ulig. Hindi ko mapaliwanag kung ano yun. Pero may binuhay ang Panginoon sa parang, hindi ang Panginoon sa binuhay ng Diyos, ang isang parang hardin ng halaman. At doon niya inakita, o doon niya pinapunta ang mga salita. Alam niyo po ba, parehas ng sabi ko, Lord, kung isipin ko, ang nagkaroon ng kagalakan yung nanay kasi nabuhay ang kanyang anak. Pero alam niyo po ba, ang tamang sagot ay ang kanyang anak. Kasi yung anak niya, nakaranas ng muling pagkabuhay. Pero alam niyo po ba, ang muling pagkabuhay na ito ay masusumpungan lamang sa pamamagitan ng paghingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Ibig sabihin pala, kapag hindi ka tunay nagsisi sa iyong kasalanan, hindi ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Alam niyo po, mula sa paralitiko hanggang dito sa lalaking binuhay ng Panginoon sa kabaong, nagkaroon sila ng pagkakataon na maranasan ng joy of new life sa pamamagitan ng pagsisisi. Alam niyo po, kahit hindi sinabi sa Biblia doon na nagsisi yung lalaking patay, pero doon sa lugar ng Nain, maraming mga tao, maraming salita noon ang nagsisi. Kaya pala, doon sa lugar na yon, ang kanilang kultura ay humingi ng tawad doon sa Panginoon. Kaya pala, sinabi din ng Panginoon, hindi siya nag-aalinlangan na ito'y sabihin, bumangon at tumindig. Okay, sige, tingnan po natin muli. Sinabi doon na dahil nagkaroon siya ng kagalakan, sinabi, nagkaroon ng tunay na, yung pagmangha. Anong Tagalog sa O? AWE. Hindi ko rin alam kung anong Tagalog sa W. AWE. Ganun. Ano ba Tagalog dun? Mangha, pwede pagmangha. Dahil sa pagkamangha, ay naranasan, dahil sa pagkamangha, pinuri nila ang Panginoon. Verse 16, lumitaw sa gitna natin at sinidlan ng takot ang lahat at niluwalhati nila ang Diyos. Ang Diyos. Dahil doon sa lugar ng Nain, ang kultura nila lagi ay humingi ng tawad. Kaya lang sila'y namangha, sila'y lumaluhati sa Panginoon. Sige po, may isa pa po. Hanggang 4:30 po ako dapat magtuturo. Kung lumagpas man ako, okay lang ba sa inyo? Okay lang? Hanggang bukas pa naman tayo dito. Okay. Sige po, medyo pipilisan ko na rin po. Sunod po na pag-aaralan natin mula sa paralitiko, sa lalaking namatay. Ngayon naman po ang patutuo tungkol sa bulag. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Mateo chapter 20:29. Mateo chapter 20 verse 29. Nakita na po? Basahin po natin.
20 hanggang 29 hanggang 30. Pwede ba? 29 lang, sige po. Verse 29. Mateo chapter 20, 29. Sabay-sabay po. 1, 2, 3. Ikukwento ko na lamang po kung ano yung nangyari, ha? Wait lang po. Gumagalaw yung aking... Okay. Sa John chapter 9, ikukwento ko na lamang po. Sa John chapter 9, verse 1. Ikukwento ko na lang, ha? Sa John chapter 9, verse 1 hanggang 41, ang istorya ng lalaking bulag. Alam niyo po, may isang tagpo habang papunta ang Panginoon sa Jerusalem, may isang lalaki doon na tumatawag sa kanya at sinabi, Jesus, anak ni David! Tulungan mo ako, Jesus! Jesus, son of David! Help me! May lalaki doon na sumisigaw. At narinig siya ng Panginoon. Sinabi niya doon, anong gusto mo? Sinabi niya sa kanya, gusto ko pong makakita. At sinabi ng Panginoon, lumuwa siya, pinahira na kanyang mamata, at tinutusan siyang pumunta doon sa Siloam, sa lugar na kung saan siya dapat maghilamos. At pumunta yung bulag sa lugar na Siloam. At siya naghilamos. Pagtapos na maghilamos, unti-unti, nagkaroon siya ng paningin. At sinabi, anong iyong nakikita? Ang nakikita ko po parang mga tao, pero para silang mga puno. Tapos, muli niya kinaway ang kanyang mata sa kanyang kamay sa mata, at sinabi, nakakakita na ako! Alam niyo po ba, ang lalaking ito, ay isang bulag. Mula pagkabata. Mula pagkabata, bulag siya, pero nung inutusan siya ng Panginoon, siya ay sumunod. At siya ay nakakita. Ang tanong ko po, anong pangalan ng bulag? Kilala niyo po ba? Para sa worth 300 pesos. Anong pangalan ng bulag? Sinabi ko ba sa inyo? Gusto niyo po bang malaman ng pangalan ng bulag? Ano pong pangalan? Verse, 350 na. Baka may Google kayo dyan. Baka i-Google ninyo. Walang Google lang, ha? Meron po ba? Sige po. Tingnan po natin sa Mark 10. Mark 10, 46 hanggang 50. Basahin ko na lang. Okay lang ba? Basahin ko po sa English. Okay lang po. Ipapakita na lang po nila doon. Mark 10, 46. Then, ito yung pareha sa tagpo po ha, sa binasa sa kwento ko sa'yo. 46. Then they came to Jericho as Jesus and his disciples together with his large crowd were living in the city. A blind man, Bartimaeus, which means son of Thaddeus, was sitting at the roadside. When he heard it was Jesus of Nazareth, he began to shout, Jesus, Jesus, son of David, have mercy on me. Ito po yung pareha sa tagpo. Sinabi doon ni Bartimaeus, kilala niyo na pala yung bulag. Si Bartimaeus yung bulag. At sinasabi ni Bartimaeus, Jesus, anak ni David, mahapag ka sa akin. At anong ginawa ng Panginoon? Pinagaling si Bartimaeus. Pero, yung pinagaling niya si Bartimaeus, paano ulit siya pinagaling? Paano pinagaling si Bartimaeus? Lumuwas ang Panginoon sa lupa, ipinahid sa kanyang mata, at inutusan siyang pumunta saan? Sa Alex River? Sa? Lugar ng? Saan siya inutusan maghilamos? Sa lugar ng Siloam. Sa lugar ng Siloam o sa
Lake ng Siloam, sa Siloe. At pagtapos na doon, sabay pagbalik niya sa Panginoon Jesus, nakakita ko siya? Tama, nakakita siya. Ang tanong ko, paano naranasan ni Bartimaeus ang new life? Paano? Malapit na. Dahil naituro ko na sa kanila ito. Paano naranasan ni Bartimaeus ang new life? Paano? Ha? Siyempre, dapat may premyo. Sa halagang 250. Sa halagang 250. Sige. Pasensya na ha. Pagbigyan natin. Anak, anong sagot mo? Kapatawaran. Kapatawaran? Ha? Sigurado ka? Ang sagot ni Ma'am Darm ay dahil sa kapatawaran. Ulitin ko ulit yung nangyari ha. Rewind natin. Dating sa Jericho, may bulag doon. At sinabi niya, narinig niya, paano pangalan ng bulag? Bartimaeus. Narinig ni Bartimaeus, timara ng Panginoon sa lugar ng Jericho. At pagdating sa Jericho, sumigaw siya, Jesus, Son of David, have mercy on me. Pinatawag siya ng Panginoon Jesus. At sinabi, anong gusto mong gawin ko? Gusto ko pong makakita. Ginawa ng Panginoon Jesus, tumura siya sa lupa, nilagyan ng putik ang kanyang mata, inutusan siya pumunta sa Siloe, at pagpunta doon, anong ginawa ni Bartimaeus? Nagginamos. Pagkakalapos sa magginamos, ano nangyari? Nakakita siya. Ang tanong ko, saan niya nakuha o saan banda ang kanyang joy of new life? Ha? Nakita niyo mga tao, I have new life. Malapit na. Saan yung new life? Gusto nyo ba i-rewind ko ulit para makuha nyo yung sagot? Rewind ko ha. Nakuha nyo ba? Ni-rewind ko kaya mabilis. Saan niya nakuha ang joy of new life? Paano niya naranasan ang new life? Ha? Bibigyan ko kayo ng clue. Ang clue ay ang tamang sagot. Bibigyan ko kayo ng clue. Sa John chapter 9, nandoon ang sagot. Tingnan nyo muna John chapter 9. Saan niya naranasan ang new life? Saan niya naranasan ang joy of new life? Nagbibigyan ko ng 10 seconds. Worth 300. 10, 9, 8, 7. Nakita siya, malapit na. 7, 6, 5, 4, 3, 7, 9. Jan? Ha? Malapit na. Saan niya naranasan yung new life? 3, 7, 26. Meron pa ba? Bibigyan ko kayo ng clue. Sa John chapter 9, verse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hanggang 41. Nandun lang yung tamang sagot. Saan niya kaya naranasan yung joy of new life? Last na to ha. Worth. Partner, pakuha nga ako ng bag ko. Baka sabihin nila hindi ako seryoso. Worth 500. Saan naranasan ng lalaki, bulag, si Bartimaeus, ang new life?
5 seconds. Mayroon akong, teka lang. Look sa, meron akong ibibigay na clue. Baka hindi nyo makita. Nasa verse lang siya ang tamang sagot. Nasa verse lang. Chapter 9. Nasa verse 1 hanggang 10 lang. Mamimili na lang kayo doon. Sige po, para maliwanagan tayo. John Paul, meron ka bang Luke chapter 18? Verse 35. Baka hindi nyo po makita sa John. Baka sa Luke makita ninyo. Luke 18, 35. 35 hanggang 42. Sige po. Bibigyan ko kayo ng 2 minuto. Hanapin ninyo yun sa parehas sa tagpo. Sa Mateo, Marcos, hanapin nyo lang doon. Blind man. Story of blind man. Marcos, Lucas, John. Pero ang tamang sagot ay ang tamang sagot. John, chapter 9, verse. Saan nyo naranasan ang new life? 42. Anong sabi? At sinabi ni Jesus, makakita ka, pinagaling ka na. Wait. Sorry. Siya pala si Dimple, ha? Tandaan niyo po kanyang pangalan. Okay, Dimple. At sinabi ni Jesus, makakita ka, pinagaling ka na inyong pagkakalangkalan. Ha! Tama! Sana. Tama din ang kanyang sagot. Pero hindi yun yung hinahanap kong sagot. Tama din yung sagot ni Ma'am Dark. Tama din yung sagot nila na sumunod. Pero hindi yun yung aking tamang hinahanap na sagot. Word 500 ito. Last minute na lang. Tingnan ninyo uli. Mateo, Marcos, Lucas, John. Wait lang po. Luke. Pakilala mo muna sarili. Pakilala mo muna sarili mo. Okay, honey. Anong sagot? Sa Luke 18 verse 38. Anong sabi? Siya ay nagsisigaw na nagsisabi, Jesus, ikaw na anak ni David, hawak sa akin. Malapit na! Sabi nga ni Bartimeo, Jesus! Anak ni David! Mabag ka sa akin! Ma'am Darb, gusto talaga niya panggatas ng anak niya. Ha? Oo. Kay Jesus. Malapit na! Sobrang malapit na! Wala, ayaw niya mo. Wala. Paano nga ba ito? Ayun. Last chance, 20 seconds. Huwag kayong mag-alala. Dinala ko yung benta ng aming tindahan para ibigay sa inyo. Paano niya naranasan ang new life? Paano niya naranasan ang joy of new life? Dimple? Luke chapter 18 verse 46. Sige, anong sabi? Malapit na. Noong di nakita ang bulag at nagpapahuli sa Diyos sa susunod beses na makita ito ng mga tao, sila lahat ay sobrang lapit na. Alam niyo po ba, kung bubuksan, di ba sabi ko sa inyo, buksan ninyo ang inyong sarili. Basahin nyo lang nandun. Ang tamang sagot, para ma-focus kayo lahat.
Ang tamang sagot, gusto ko munang tanungin, tinignan nyo ba lahat ng libro? Mula Mateo. Hanapin nyo doon, story of blind man. Mateo. Si Bartimeus yon. Sa Luca, sa Marcos, Bartimeo. Story of blind man, si Bartimeo. Sa Luke, sa John. Ibibigay ko po ang hinahanap kong sagot. Nasa libro ng John. Worth 500. 20 seconds na lang. 20, 19, 18, 17, 16, 15. Ha? Ano sabi? Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking pula. Sobrang lapit na! Sobra! Wala po? Okay, wala na ha. Iko-close. Meron pa umabol. John chapter 9 verse 3. Anong sagot? Sumagot si Jesus, hindi dahil sa ang taong ito ay nagkasala, niyang kanyang mga magulang man, kundi upang mahayag sa kanya ang mga magulang. Pakibasa nga po uli. Pakibasa nga po lahat. John chapter 9 verse 3 daw. Ano sabi mo? John chapter 9 verse 3. Pabukas po lahat ng John chapter 9 verse 3. Sabay-sabay po lahat magbasa. 1, 2, 3. Sumagot si Jesus, hindi dahil sa ang taong ito ay nagkasala, niyang kanyang mga magulang man, hindi upang mahayag sa kanya ang magawa. Tama! Talaga. Sana? Tama ka talaga! Sorry. Palakpakan natin si Honey. Si Honey, bibigyan kita ng 500, libre mo kami lahat ng soft drinks. Ha? Okay. Tama ang kanyang sagot. Sa John chapter 9 verse 3, nung sinabi, alam niyo ba kung bakit? Kasi nung panahon dati, nabubuhay ang ating Panginoon sa katawan, ang sino man may karamdaman, ang lagi-lagi nilang sinisisi ay bunga ito ng kasalanan. Pero, anong sinabi ng Panginoon? Meron kasi nagkatanong sa Panginoon sa John chapter 9. Sinabi niya, Panginoon, sino may kasalanan kung bakit bulag ang taong ito mula pagkabata? Ano sabi ng Panginoon? Pakibasa nga po uli. Chapter 3, verse 1 to 3. 1, 2, 3. Sumagot si Jesus, hindi dahil sa ang taong ito ay nagkasala, niyang kanyang mga magulang man, hindi upang mahayag sa kanya ang magawa. Sabi ng Panginoon, sino daw may kasalanan? Ha? Sino daw may kasalanan? Alam niyo ba, nung sinabi ng Panginoon Jesus noon, hindi siya ang may kasalanan o ang kanyang mga magulang. Anong binitawan ng Panginoon? Hindi siya nag-judge. Kasi kung sinabi ng Panginoon doon sa tao na yon, siya may kasalanan. Doon pa lang, wala na siyang new life. Pero nung sinabi ng Panginoon Jesus, hindi sa kanya, hindi siya ang may kasalanan. Nahihiyag ito para sa kapangyarihan ng Panginoon. Tama po ba? Gusto ko na tanungin kayo. Honey, kunin mo sa akin, ha? Sa pamamagitan ng sinabi ng Panginoon, hindi siya ginudge ng Panginoong Jesus, siya ay makasalanan. Isipin nyo na lang. Kung sinabi ng Panginoon Jesus sa bulag, siya may kasalanan. Meron pa bang pagliligtas na mangyayari? Sa tingin nyo, sa oras na ito, lahat ba kayo may kasalanan? Itaas nga po yung kamay na may kasalanan. Ako din. Pag sa oras na ito, sinabi sa atin ng Panginoon, ikaw ay may kasalanan. Cherry, meron ka bang joy? Pag sinabi sa iyo ng Panginoon, ikaw ay may kasalanan. Pag sinabi sa iyo, angel, ng Panginoon, ikaw ay may kasalanan. Ikaw talaga ang makasalanan. May joy ka pa ba? Wala. Meron ba tayong new life? Wala. Kasi pare-pares tayong mananatiling kasalanan. Pero totoo, tayong lahat ay may kasalanan. Pero ang sinabi ng Panginoon, hindi siya ang may kasalanan. Doon sa bulag. Ibig sabihin, nais ng Panginoon na makita tayo, hindi niya tayo i-judge. Hindi tayo
Sabihin ka ng Panginoon, "Oy, ikaw makasalanan, ayaw kita. Ikaw makasalanan, ayaw kita." Hindi. Ang nais ng Panginoon, hindi kay judge. Para magkaroon ka ng bagong buhay. Alam niyo po, sa tagpong ito, masasabi natin, mapalad yung bulag. Kasi, hindi siya ginudge ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon, hindi siya ang may kasalanan. Sabihin mo nga po sa iyong katabi, ikaw ay makasalanan. Ako ay makasalanan. Pero ano ang tawag sa atin ng Panginoon? Hindi ikaw ang may kasalanan. Bakit? Kasi kaya nga naparito ang Panginoon Jesus para bigyan tayo ng joy. Sa paanong paraan? Sa paanong paraan? Sa paraan ng kaligtasan. Sabihin mo nga po sa iyong katabi, alam mo ba? Ikaw ay niligtas ng Panginoon. Naniniwala ka ba? Oh, naniniwala ka ba? Rachel, naniniwala ka ba? Naniniwala po ba kayo lahat, sa lahat po na aking mga kapatid na narito, na tayo ay niligtas ng Panginoon? Tingnan mo nga yung katabi mo, kung meron ba siyang joy. Bakit kaya, kapag pinapatingin mo sa katabi mo, tinatawanan mo yung katabi mo lagi? Bakit kaya? Totoo po. Nung hindi tayo ginudge ng Panginoon, alam niyo pa, kung sinabi ng Panginoon, siya may kasalanan, wala na. Wala tayong pag-asa. Wala tayong bagong buhay. Pero dahil ang Panginoon Jesus natin, mabuti siya ang Diyos, hindi niya tayo ginudge, pero gusto niyang ang i-judge yung kasalanan, hindi yung tao. Totoo, tayong lahat ay makasalanan, pero gusto ng Panginoon i-judge yung kasalanan, pero hindi tayo. Kaya may pag-asa pa. Naunawaan niyo po ba ako? Sa halagang 500 uli, ilan ang bulag sa istorya? At anong pangalan ng isang bulag? Tingnan niyo uli. Mateo, Marcos, Lucas. Diyan. Sino na po bang aking may premyo? Pakitaas nga po. Si Sam, si Cherry, meron po ba? Wala. Sige po, ako na po magbabasa. Mula po, tingnan po natin sa libro ng Luke chapter 35, 18:35. Nakalang po tingnan muna natin. Luke chapter 18 verse 35. Basahin natin hanggang 36. As Jesus approached Jericho, a blind man was sitting by the roadside begging. When he heard the crowd going by, he asked what was happening. And they told Jesus of Nazareth was passing by. Tapos doon siya sumigaw. Ilan po ang bulag doon? Isa? Sino? Si Bartimeo. I-atras natin yung ating libro sa Marcos. Sa Marcos chapter 10 verse 46 hanggang pababa. 46 muna. Then they came to Jericho as Jesus and his disciples together with a large crowd leaving the city. A blind man, Bartimaeus, was sitting by the roadside. Ilan po uli yung bulag? Anong pangalan? I-atras po natin uli sa libro ng Mateo. Mateo chapter 20. Verse 29 hanggang 30. Meron po ba? Mateo chapter 20 verse 29 hanggang 30. Meron po ba? Sabay-sabay po natin basahin. 29, 30. 1, 2, 3. Malakas po. 1, 2, 3. Ay sumunod sa kanya ang luwang maraming tao. At narito, naguluwang malaking bulag na nakausok niya.
Oh, gusto ko pong tanungin kayo. Ilan po ang bulag? Ha? Anong pangalan ng isa? Bartimeo? At saka ano yung pangalan ng isa? Salagang 500 ulit. 10 seconds lang. Anong pangalan ng isa pang bulag? Dalawa ba yung bulag talaga? Dalawa. Yung isa pa, alam niyo po, sabihin ko na lamang po, may dalawang bulag na nandoon sa Jericho. Pangalan ng isa, si Bartimeo. Yung isa, hindi ko muna sasabihin. At, nung sumigaw si Bartimeo, "Oh, Jesus, Son of David, have mercy on me." Sa libro ng Mateo, sinabi doon ng Panginoon Jesus sa, sabi yun? Ayun. 34. Jesus had compassion on them and touched their eyes and immediately received their sight and follow. Parehas silang gumaling. Si Bartimeo na bulag ang pagkabata at yung isang bulag. Si Bartimeo nakaranas ng joy of new life. Yung isa, hindi. Ang tanong ko, bakit anong pangalan ng bulag at bakit hindi siya nagkaroon ng joy of new life? Anong pangalan ng bulag? Oh. Ha? Anak ni David ang pangalan ng bulag. Anong pangalan ng bulag? Oh. Gusto niyo po bang malaman? Buksan po natin John chapter 9. John chapter 9, verse 35. Basahin po natin ng sabay-sabay. John chapter 9, verse 35. 1, 2, 3. Oh, wait lang. Mas malakas po dapat sa aking boses. John chapter 9, 35, verse, John 9, 35, 1, 2, 3. Sa verse 35, sinabi doon ng Panginoon Jesus, "Do you believe in the Son of Man?" 36, pakibasa. Sa 37, sabi ng Panginoon, "You have seen Him now. In fact, He is the one speaking to you." Sa 38, pakibasa uli. Sa 39, sinabi ng Panginoon, "For judgment I have come into this world, so that the blind will see, and those who will see will become blind." Ang tanong po, anong pangalan ng isa pang bulag? Ha? Anong pangalan? Sabi doon, 35 uli. Basahin natin, 1, 2, 3. 35. Lakasan po natin, 1, 2, 3. 36. Sa 35, sabi ng Panginoon, "Do you believe in the Son of Man?" Sabi doon ng bulag, "Sino po siya para maniwala ako?" Sabi ng Panginoon, "Siya ngayon ang nakikita mo. Siya ngayon ang nangungusap sa iyo." Sabi doon sa 38, "Lord!" Sabay-sabay nga po natin sabihin. Yung 38, 1, 2, 3. Oh. Anong pangalan ng bulag? Siya. Anong pangalan ng bulag? Ha? Ha? Tayo ang pangalan ng bulag? Sinabi ba doon? Alam niyo ba kung sinong bulag? Kung binasa natin dito, sabi doon, "Lord, sino ba yung nagsabi kanina? Sino ba yung nagbasa kanina? Tinanong ng Panginoon, 'Do you believe in the Son of God?'" Sino yung nagbasa kanina ng 36? Sabay-sabay natin basahin 36. 1, 2, 3.
Sino po nagsagot? Ha? Sino po sumagot noon? Sinabi po niya, sino po ba ang sumagot kanina? Sino yung nagbasa kanina? Alam niyo po ba, nalaman ko, sa tagpo pala ng Jericho, hindi lang si Bartimeo, yung bulag. May isa pang bulag, pero walang pangalan. Pero kanina, habang binabasa natin yung story ng patotoo ng spiritual blindness, sino yung nagtatanong kanina sa Panginoon? Sino? Hindi siya, hindi ako. Ang pangalan mo. Dapat pala sinabi natin, Darius said, who is Caesar? Darius asked. Kasi tayo yung isa pang bulag. May pangalan ba yung bulag na isa? Anong pangalan? Parang sabi ni Tali, wala ako dyan. Wala akong pangalam dyan. Anong pangalan ng isang bulag? Sabay-sabay. 1, 2, 3. Anong pangalan ng bulag? Oh, baka sabihin nyo, alam nyo po ba, napunta kami sa church, sinabi, bulag, Mama, bulag ako, hindi ako makapaghugas. Pasensya na, Mama, hindi ako makapaghugas. Bulag ako. Hindi po yun. Doon sa talatang binasa natin, alam niyo po ba, si Bartimeo, nakaranas siya ng new life sa pamamagitan ng hindi pag-condemn sa kanya ng Panginoon. Nagkaroon siya ng pag-asa, na magkaroon siya ng buhay, ng bagong buhay. Magkaroon ng kagalakan sa pamamagitan ng Panginoon. Yung isang bulag, nagkaroon siya ng hindi siya nagpakilala kasi nagkaroon siya ng kagalingan, pero hindi niya nagaling, hindi siya gumaling sa kanya spiritual blindness. Alam niyo po ba, sinabi ng Panginoon, mapalad ang lahat ng nakakakita sa Panginoon. Sabi niya sa talata, now you have seen Him, in fact, He is speaking to you. Sabi ng sagot noon, Lord, help me believe in Him. Alam niyo po ba, lahat ay bulag spiritually. Totoo, nakakakita tayo. Paano natin masasabi na tayo bulag spiritually? Paano niyo po masasabi? Naniniwala po ba kayong lahat kayo may kaluluwa? Meron po ba kayong lahat kaluluwa? Nakita nyo na? Naniniwala ba kayo na meron kayong kaluluwa? Oo, kasi sinabi ng Panginoon, ang tao, merong katawan, kaluluwa at spirito. Pero, meron tayong spiritual blindness. Ano yung sinasabing spiritual blindness? Hindi natin kilala ang Panginoon. O, sige po, ipikit niyo po ang lahat ng inyong mata ngayon. O, yung totoo ha, anong itsura ng Panginoon sa inyong isipan? Okay, bukas ang mata. Sister, anong itsura ng Panginoon? Yung mga yung common po yung mga kita. Hindi, ano nga itsura? Discuss mo sa akin. Mahaba po yung buhok. Ba, sabi ni Angel, mahabang buhok. Cherry, ano itsura ng Panginoon? Mahaba din ang buhok. Nagpariban o hindi? Seka lang ha. Jenny? Yan. Sorry. Yen? Sa perspective ko po, maliwanag. Maliwanag. Ha? Thank you. Brad, anong pangalan mo po? Sorry? EJ. EJ, anong itsura ng Panginoon? Sabi ni Angel, saka ni Cherry, mahaba ang buhok. Hindi ko alam kung nagpariban. Anong itsura ng Panginoon? Ha? Wala. Maren, saan ang itsura ng Panginoon? Ha? Sa unang pagkakataon, malalaman kagad natin na meron tayong spiritual blindness. Una, totoo yung sinabi ni Marens. Pag pumikit tayo, wala tayo dapat makita, kadaliman lang. Pangalawa, nagkakaroon tayo ng spiritual blindness kung isipin natin may itsura ang Diyos, ang Panginoong Yesus. Pasensya na, Angel, saka Cherry. Pero, alam niyo po ba, kapag iniisip natin na may anyo ang Panginoong Yesus, yun ay katumbas na ng isang spiritual blindness. Bakit? Ano bang sinabi ng Panginoon sa kanyang talata? Sinabi niya, for you have seen Him now, for you have seen Him. In fact, He is speaking to you. Ano itsura ng Panginoon?
Ha? Ha? Pag sinabi ng Panginoon, He is speaking to you. Ano ang itsura ng Panginoon? Ha? Speaking nga, ano ang itsura? Salita. Alam niyo po ba, dapat ngayon, para makita natin na magkaroon din tayo ng tunay na joy sa ating buhay, magkaroon tayo ng new life, dapat matanggal sa ating spiritual blindness. Kung magkakaroon tayo ng isang imahe sa ating isipan, kung ganito yung itsura ng Panginoon, mali. Gusto kong tanungin, nakikita ba natin ang Diyos? Rachel, pwede mo ba sabihin sa amin, nakikita ko ang Panginoon, ang kanyang kamay, ang kanyang paa. Pwede ba? Bakit? Gusto ko kayong tanungin. Pakitaas nga po, o wag niyo po lang palataas. Sino po dito ang nagpipray, Papa Jesus! Papa Jesus! Papa Jesus! Gusto ko nang tanungin. Pag tumawag ba ako ng Papa Jesus, ako'y may spiritual blindness o hindi? Dali. Ha? Spiritual blindness. Bakit? Nagpe-prayer nga ako, Papa Jesus! Papa Jesus! Papa Jesus! Gusto ko tanungin, may nabasa na ba kayo sa Biblia na sinabi ng Panginoong Jesus, huwag papatawag ng Ama sa Kanya? Sinabi ng Panginoon, may isa tayong Ama. Alam niyo po, totoo naman na Ama natin ang Panginoon. Pero alam ko po, ang tumatawag lang po talaga ng Papa Jesus ay ang turo sa mga Diyos-Diyosan. Pasensya na po. Pero, sa pagkatolik ka, ang turo sa iyo, tumawag ka ng Papa Jesus. Sa tingin ko po, hindi po yun nararapat. Totoo, sinabi ng Panginoon, huwag papatawag na Ama, sapagkat meron tayong Ama. Ang pwede natin gamitin, tumawag tayo sa ating Diyos, Ama. Pero yung Papa Jesus, sa tingin ko, isa rin siyang spiritual blindness. Bakit? Sinabi ng Panginoon, isa ang pwede nating tawaging Ama, ang ating Diyos. Ano po pangalan ng isa pang bulag? Ha? Sabay-sabay po natin sabihin, Panginoon, ako ay bulag. Baguhin mo ang aking paningin. Buksan mo ang aking spiritual na mata upang ako'y manampalataya sa iyo. Sige nga po, sino makakapagulit na aking sinabi? Rachel? No. Alam niyo po, sa ating pinag-aaralan, paralitiko, sa may lalaking kabaong, na binuhay ng Panginoon, sa bulag, yun ay lahat nakaranas ng joy of new life. Sa pamamagitan na, saan nakaranas ng joy of new life yung bulag, ay yung paralitiko sa pamamagitan ng repentance. Yung namatay na lalaki na binangon ng Panginoon sa pamamagitan ng muling pagkabuhay. Yung pangatlo, sa pamamagitan ng kakasagot lang ni Honey nun kanina. Hindi siya dinalas ng Panginoon. Sino po dito yung medyo matagal na sa church? Gusto ko pong, yung huli natin pag-aaralan, tungkol sa, ano ba yun? Prodigal son. Di ba lahat po, alam niyo po ba lahat ng storya ng prodigal son? May isang pamilya, isang tatay, ilan ang anak? Dalawang anak. Isang anak, pumunta sa tatay. At anong ginawa? Hiningi niya yung kanyang mana. Anong ginawa ng isang anak? Ay humingi ng mana. Pumunta sa ibang bayan, nilustay ang kanyang pera, at
Wala siyang pera. Naghirap siya. Di ba? Pagtapos, nagkaroon siya, sinabi niya sa kanyang sarili, napakarami ng aking ama. Sa bahay ng aking ama, maraming pagkain niya ang kanyang alipin. Sabi niya, babalik ako sa bahay ng aking ama at ako ay maghingi ng tawad. At sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako sa iyo, hindi ako karapat-dapat, wag mo na akong ituring bilang iyong anak. Tapos, ano nangyari? Ano nangyari? Bumalik yung anak, sinabi niyang nagsisi siya, anong ginawa ng tatay? Ha? Sinalubong. Tapos anong ginawa? Niyakap. Ano pang ginawa? Ha? Binisan. Ano pang ginawa? Pinagandaan. Ano pang ginawa? Pinatawad. Oh, pagtapos nun, sa bayo pa lang nakita ng isang anak, yung merong party, pinatawagan niya yung kanyang mga alipin ng kanyang tatay. Tinanong, ano meron sa bahay? Sabi ng mga alipin, dumating na ang iyong kapatid at nagkaroon ng paghahanda ng sampiging. At sinabi doon, ang iyong kapatid ay muling nagbalik. Anong ginawa ng isang lalaki? Pumasok ba siya sa piging? Hindi. Ano nangyari? Ayaw niya. At pumunta doon ang kanyang tatay, sinabi, halika, makipagsaya ka sa atin, sapagkat ang iyong kapatid ay namatay at muling nabuhay. Ang tanong ko, sige po, sino doon ang nakaranas ng joy of new life? Sino po? Napapansin ko lang, pag nagtatanong ako, walang premyo, walang gustong sumagot. Para sa isang mangkok ng candy. Sino po doon ang nakaranas ng joy of new life? Sino po? Ha? Alam niyo po ba? Sige po. Sino po doon nakaranas ng joy of new life? Meron po ba? Wala. Wala? Sino? Teka lang, nakakalataan na ako. Gusto niyo lagi may premyo para kayong mga bata, yung anak ko dun sa baba. Walang gusto sumagot pag walang premyo. Sino po doon ang nakaranas ng joy of new life? Sino? Tanungin nga po natin yung medyo matatagal na sa church. God, sino nakaranas doon ng joy of new life? Yung bunso. Bakit? Volume. Alam niyo po ba, may tikita natin to, pwede natin sabihin na yung lalaki ang may joy of new life, yung nagsisi. Alam niyo po ba, parehas silang, ituring natin, tingnan natin yung spiritual na kalagayan. May dalawang mananampalataya. Parehas silang naglilingkod sa Diyos. Katulad natin. Alam niyo po ba, yung isa doon, yung isang lalaki na hindi humingi ng kanyang kayamanan sa kanyang ama, naglilingkod siya sa Panginoon. Naglilingkod siya sa Diyos. Pero meron ba siyang joy? Wala. Kasi doon sa huling talata ng ating pinag-aaralan, sinabi doon ng lalaki, matagal na akong naglilingkod sa iyo, Ama. Hindi mo man lang ako binigyan ng isang tupa para magkaroon ako ng kasiyahan sa aking mga kasama, sa aking mga kaibigan. Naglilingkod siya sa Panginoon, pero wala siyang joy. Yung isa naman na lalaki, naglilingkod sa Panginoon, ano nangyari? Nagkaroon ng pagmamalaki. Sa panahon ng kanyang pagmamalaki, siya ay nagkaroon ng pagtanggap sa maling pangunawa sa Diyos. At ano sinabi niya? Sinabi niya na siya ay nagkasala.
Alam niyo po ba kung anong pagkakasala ng lalaki? Ano po ba? Oh, gusto ko muna palang tanungin. Anong pagkakasala ng lalaking humingi ng kayamanan? Oh, worth 50 peso. Para naman may sumagot. 100. 200. Oh, wala po. Anong pagkakasala ng lalaki? Oh, Joseph, anong pagkakasala ng lalaki? Sabi ni Joseph, oh, wala akong kinalaman dyan. Huwag mo akong tanungin. Anong kasalanan ng lalaki? Ang kasalanan ba ng lalaki? A, nilustay niya yung kayamanan. B, nagpunta siya ng ibang lugar. C, siya ay nagmalaki. D, lahat ng tamang sagot. Ano sagot niyo po? A, B, C, o D? Ha? Sabi ko na nga ba, di lahat kayo eh. Pero alam niyo po ba, ang lalaking ito ay matutumbas natin sa isang Kristiyano na kung saan nagkaroon siya sa haba ng panahon ng kanyang pagkakilala sa Panginoon, nagkaroon siya ng isang bagay na pagkakamali. Itinuring niya ang kanyang sarili bilang, ano ba? Alam niyo ba yung salitang entitled? Ha? Ano ibig sabihin ng entitled? Hindi ko may paliwanag sa Tagalog ang entitled. Pasensya na, hindi ako mapaliwanag sa Tagalog. Anong Tagalog sa entitled? Oh, basta. Sinabi doon ng Panginoon, ang kanyang tunay na pagkakasala, ano? Siya ay nagkaroon ng pagmamalaki sa kanyang puso. Alam niyo ba, yung feeling niya na, Lord, ako naman ay anak mo. Ako ay anak mo, kaya okay lang. Okay lang na, pag humingi ako ng tawa sa'yo, dali-dali mo akong patatawarin. Kapag humingi, dahil ako ay naniniwala sa'yo, dahil tinuturing mo ako anak, kapag ako ay nag-repent sa'yo, ora mismo, patatawarin mo ko. Pero sinabi doon ng lalaki, sabi niya doon, ako'y nagkasala. Hindi na ako karapat-dapat na maging iyong anak. Ituring mo akong bilang iyong alipin. Alam niyo po ba, may tuturing natin na naranasan ng lalaki noon, yung lalaking yun, nung bunso, na ang joy of new life, nang siya ay muling magkaroon ng puso na katulad ng isang servant. Alam niyo po ba, nung na-realize niya na, nawala sa akin yung pagkakaroon ng servant heart. Kailangan mabago uli ako. Kaya sinabi sa kanya, kaya yung sinabi niya, hindi ako karapat-dapat, ituring mo na iyong anak at ituring mo akong iyong alipin. Alam niyo po ba, bumalik uli siya doon sa isipan ng gusto niya maglingkod sa Diyos. Yung na-realize na ito, doon pa lang uli niya nakamtan ang joy and the new life. Ang tanong ko sa inyo, naniniwala po ba kayo na meron po kayong joy of new life? Sa paanong paraan? Magsisimula lahat ang joy of new life sa paghingi ng kapatawaran. Sino po dito ang gustong, yung totoo, sino po dito ang gusto ng maging mature? Nasasabi na ba sa inyo, uy, nagmamature ka na? Sabihin niya po dito na sa tingin niya, mature na siya. O sabi ng ako, sino po dito ang mature na? Wala pa? Uy, ibig sabihin lahat kayo ay bata pa? Alam niyo po ba yung salitang mature? Alam niyo ba yung mature? Hindi yung pang physical. Yung maturity sa iyong isipan. Alam niyo po ba yun? Di ba kunyari, ganito, pasensya na ha, hindi ko alam sa mga girls, medyo baguhin natin. Okay? Gusto kong malaman, paano kayo pag nai-inlove?
Pag nai-inlove. Oh. Boys, paano kayo ma-inlove? Dati kasi, yung wala pang cellphone, yung panahon ko, hindi pa naman ako gaano katanda. Pero yung panahon ko, ganito kami ma-inlove. Kasi wala kaming cellphone, pag nakita namin yung crush namin, siyempre hindi kami papahalata. Tapos pag wala na yung crush namin, gaganto kami. Alam niyo po, pag mga babae naman, pag nakikita niyo yung crush ninyo, paano kayo? Kasi ngayon tama. Yung ibang babae ngayon, ganito na. Pag nakita nila yung crush nila, gaganto. Pag may kasama sila babae, gaganto nila. Sorry ha. Ang tanong ko sa inyo, paano niyo malalaman ngayon na mahal niyo ang Panginoon? Mahal niyo po ba ang Panginoon? Magsabi ng amen. Mahal niyo po ba talaga ang Panginoon? Sabihin nga po natin, mahal ko ang Panginoon. Mas malakas, mahal ko ang Panginoon. Babae lang ha. Lahat po ng babae. 1, 2, 3. Mahal ko ang Panginoon. Lahat ng lalaki. Mahal ko ang Panginoon. Mahal ko ang Panginoon. Ang tanong ko, paano nyo malalaman o paano nyo mapapakita na mahal nyo ang Panginoon? Malapit na. Pag siya yung sinasamba, pag sumunod, malapit na. Paglilikod, Tama. Sa paraan ng pagsisisi. Sayang! Dapat pala hinintay mo muna magbigay ako ng premyo kasi hindi ka nagpabigay sa pamamagitan ng pagsisisi. Ang tanong ko, may premyo na to ha. Ang tanong ko, sa halagang 50 peso muna, ano ang ating pagsisisihan? Tulad ng? Anong kasalanan? Pagsisinungaling? Malapit na. Hindi pagsunod. Tama, malapit na. Malapit na. Sobrang lapit na. Ipagsama-sama niyo yung sagot niyo, yun yung tamang sagot. Paano natin malalaman na mahal natin Panginoon? Sa pamamagitan ng pagsisisi. Ano ating pagsisisihan? Sari. Ayun, si Sari. Wait, alam niyo ba si Sari, lagi siya nakakatama sa amin. Baka makatama ka, 100. Malapit na. Ano po? Ano nga po ang kailangan natin pagsisihan? Ganito po ba dati sabi ni Angel, lahat ng kasalanan, ganito po ba tayo dapat magsisisi? Panginoon, Jesus, patawarin mo ko. Nung grade 1 ako, kinain ko yung hotdog ng kabaon ng kaklase ko. Yung grade 2 ako, teka lang, anong bang ginawa kong kasalanan ng grade 2? Yung grade 3, nagnakaw ako. Anong klaseng kasalanan? Pagkalimot? Pag nanakaw, malapit na. Sobrang malapit na. Sobrang malapit na. Clue? Tama. Ang clue, ang tamang sagot. Sinabi ko to unang-una kanina. Gusto niyo i-rewind? Panoorin natin. Ay, wala pala tayong camera. Ano yun? Sinabi ko to nung unang-una. Malapit na sobra!
Ano ang ating paghihingi ano ang hihingi nating kasalanan? Ano ang hihingi nating kapatawaran sa ating Diyos? Oh, wait lang. Malapit na kayo mag-break time. Kapag tatlo sa inyo hindi pa nakasagot, maling sagot ang nabigay, wala kayong break time. Okay, lahat ng pagkain doon, kasarap pa naman, no? Walang magbe-break time. Oh, ano ang ating ihingi ng kapatawaran sa Panginoon? Wait, una. Oh, malapit na. Dalawa na lang. Wala kayong break time. Yen? Oh, sobrang lapit na. Sobra. Oh, isa na lang. Hala, wala kayong break time. Pag-usapan niyo muna. Walang sasagot. Walang sasagot. Sinasabi ko sa inyo. Ano ang hihingi nating kapatawaran na kasalanan? Oh, sobrang lapit na. Sobra. Hala, pangatlo na. Maraming salamat po sa lahat na hindi kakain. Sa hindi po kukuha ng merienda. Hayaan niyo po yung mga nanay po nag-provide ang siya lang kumain. Okay lang ba sa inyo? Sabi ng mga babae, wag po. Okay. Alam niyo po ba, ang tunay natin paghingi ng kapatawaran sa Panginoon ay hindi natin siya, kilala. Uy, sinabi nga niya yun, kaya nga sabi ko malapit no. Alam niyo po ba, hindi natin kilala ang Diyos. Sino po ba dito nakakilala sa Panginoon? Kung kilala po natin talaga ang Panginoon, ibig sabihin, susundin natin siya. Kung kilala talaga natin ang Panginoon, magkakaroon tayo ng ng bagong buhay. Sa paano? Punong-puno ng pag-ibig sa Kanya. Gusto ko pong tanungin kayo, di ba kanina, tinanong ko kayo kung paano nyo malalaman na may crush kayo. Di ba? Sabi nyo nga, pag mga girls ngayon, pag may crush sila, dumaan yung crush nila, sasabihin nila ng, hindi ko ba alam kung bakit ganun ang reaksyon ng mga girls ngayon. Kapag nakikita nila yung mga crush nila, naghahampasan sila. Alam niyo po ba, bibigyan ko kayo ng sikreto. Girls, hindi ganun yung mga lalaki ha. Pag may nakita kaming crush namin, hindi kami walang ganun. Pag ganun ako, hindi yung lalaki. Ganito lang kami mag-react. Pag mga lalaki nakita yung crush namin, ganito lang yan. Tapos, pupunta yan ng CR. Tapos, gaganon siya. Alam niyo po ba, gusto kong tanungin kayo, ano ibig sabihin ng repentance? Last na lang. Ano ibig sabihin ng repentance? Sorry? Ano ibig sabihin ng repentance? Kanina lang tinanong ko, bakit tayo magsisisi? Ano yung sinabi natin, bakit tayo magsisisi? Kasi hindi natin kilala ang Diyos. Ang tanong ko pa, nakalimutan ko lang yung tanong ko. Bakit tayo, ano ibig sabihin ng repentance? Oo nga. Ano ibig sabihin ng repentance? Tama naman talaga. Last na lang, 27 na. Ano ibig sabihin ng repentance? Ano po ibig sabihin ng repentance? Wait lang. Saan ba yung bag ko? Wala pa raw price. Sige. Worth 200. Ha? Di ba nagsasorry kayo sa magulang ninyo? Di ba? Nagsasorry po ba kayo sa magulang ninyo kapag meron kayong nagawang mali? Bakit kayo nagsasorry sa magulang ninyo? Hindi, na may nagawang mali, natanggap ng kasalanan, tama. Pero bakit kayo nagsasorry sa magulang ninyo? Alam niyo po ba, dati, yung nasa edad niyo ako, lagi ako pinapagalitan ng papa ko. Pero,
ang gagawin ko lang, magtitimpla ako ng kape. Titimplahan ko yung papa ko ng kape habang galit pa siya sa akin. Tapos, pupunta ako sa papa ko. Sabihin ko, Pa, kape mo. Tapos, sasabihin ko, Pa, sorry ba? Ang tanong ko, bakit ako nag-sorry? Para mapatawad. Last na lang. Oh, worth 500 ulit. Bakit tayo? Ano ibig sabihin ng sorry sa Panginoon? O repentance? Ha? Oh, hindi ko muna ibibigay yung sagot. Pero, alam niyo po ba, napaka-importante na mag-repent tayo. Bakit? Bakit? Bakit tayo magre-repent sa Panginoon? Kasi may kasalanan tayo? Totoo, meron tayong kasalanan. Pero bakit tayo magre-repent sa Panginoon? Bakit? Bakit? Bakit kayo nagsasorry sa inyong magulang? Tama. Kasi mahal mo siya. Bakit tayo magre-repent sa Panginoon? Kasi mahal mo ang Panginoon. Sino bang gusto mo mahalin? Ang kasalanan o ang Panginoon? Sinong gusto natin mahalin? Ang Panginoon o ang kasalanan? Sinong gusto natin mahalin? Ang kasalanan o Panginoon? Sigurado kayo. Sigurado. Sige po. Kung kayo po'y talagang nais mahalin ng Panginoon, mag-uumpisa tayo sa repentance. Paano tayo hingi ng tawad? Sabihin natin, Panginoon, mahal kita pero hindi kita kilala. Katulad ng bulag, o katulad niyang kanina, nung paralitiko, alam ko nagpapatawad ka, pero bakit hindi ako lumalapit sa iyo? Alam ko, Panginoon, sinabi mo na matagal na ikaw ang Diyos na nagpapatawad, pero bakit hindi ako lumalapit sa iyo katulad ng paralitiko? Sinabi natin, Panginoon, mahal kita, alam ko na nagbibigay ka ng buhay, pero bakit ngayon, hindi ako katulad ng binatang namatay. Nung sinabi mong ikaw ay mabuhay, pero bakit naman nanatili ako sa kasalanan? Doon ano nangyari sa bulag? Sinabi ng Panginoon, ikaw ay hindi kita ginajudge. Pero ano sinasabi mo, Panginoon, mahal kita. Pero, ngayon naman, sabi natin, mahal natin ang Panginoon, pero hindi pa rin natin siya kilala. Gusto ko tanungin niyo po ang inyong sarili, gaano mo kakilala ang Panginoon? Sapat na ba talaga yung pagkakilala mo sa Kanya? Kung hindi pa, inanyayahan ko pong lahat na pumikit. At tayo'y manalangin sa oras na ito. Habang tayo po'y nananalangin, sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, mahal kita. Mahal kita. Lubos na ako lumalapit sa iyo kasi mahal kita. Sa pamamagitan ng paghingi natin ng kapatawaran ng kasalanan na hindi natin siya kilala, loobin ng Panginoon na mas makilala natin siya ngayon. Ngayon po, inanyayahan ko po ang lahat kayo nang magbukas kayo ng inyong bibig at sabihin natin, Panginoon, humingi kami ng tawad. Dahil hindi ka namin kilala. Dahil gusto namin na makilala ka lang sa aming sariling katwiran at hindi sa iyo pong salita. Tayo po'y lahat manalangin sa oras na ito. Tayo po'y manalangin ng paghingi ng kapatawaran sa ating hindi pagkilala sa Diyos, sa pananatili natin bulag, at sa pananatili natin sa ating mga kasalanan. Tayo lubusan manalangin sa oras na ito. Tayo po'y manalangin. Ama namin nasa langit, lubos na makapangyarihan sa lahat. Lubusan kami, Ama, lumalapit at tumudulog, Ama, sa iyo. Sapagkat alam po namin, Panginoon, na kahit, Ama, matagal na kami nakikinig sa iyo pong salita, hindi pa rin namin ikaw kakilala. Hindi ka namin kilala sa pamamagitan ng iyong salita. Hindi ka namin kilala sa pamamagitan ng iyong katwiran. At alam po namin, Panginoong Jesus, na hindi namin kilala ang iyong salita. Kaya po nananatili kami sa aming mga kasalanan.
Humihingi kami, Panginoon, ng kapatawaran sa iyo. Humihingi kami, Ama, na lubos ng kapatawaran sa lahat po ng inyo po sa aming mga nagawa. Alam po namin, Panginoon, na hindi pagkilala sa iyo ay lubos ng kasalanan at hindi namin mararanasan, Panginoon, ang tunay na muling buhay, bagong buhay, at may kagalakang buhay. Humingi kami, Panginoon, ng kapatawaran sa lahat po ng mga bagay na ito, sa pagiging bulag namin sa katotohanan, sa hindi namin pagsunod, Ama, sa inyong pagkapilan, sa mali namin pangunawa, sa inyo po, Ama. Humingi kami ng kapatawaran sapagkat nais mo namin, Ama, na mapatid namin ang aming pagmamahal sa iyo pong pangalan, at ikaw nawa ang tunay, Ama, na maranasan. Buksan mo po kami, Panginoon, sa tunay na pagkilala sa iyo. Buksan mo po kami, Ama, sa pamagitan ng iyong pong salita. Buksan niyo po kami, Ama, sa pamagitan, Ama, ng iyong pong salita. Hayaan niyo nga po, Panginoon, na kami po inabusan na mabago. Kasama na lahat ang aming mga kapatid na tunay na kumilala kami, Ama, sa iyong pong salita, sa iyong pong katwiran. At hayaan niyo po kami, Panginoon, na patuloy, Ama, na makamtan ng iyong pong katwiran sa aming buhay. Hindi ka namin kilala, hindi ka namin kilala, hindi ka namin kilala, Panginoon. At kami po inabusan humingi, Ama, na katatawaran sa iyo. Patawarin niyo po kami, Ama. Patawarin niyo po kami, Panginoon Jesus, sa patuloy namin pananatiling bulag sa inyo pong salita. Bulag, Ama, sa inyo pong katwiran. Bulag, Ama, dahil sa aming mga tradisyon at sariling pananampalataya. Hayaan niyo nga po, Panginoon Jesus, na mabuksan kami sa tunay, Ama, na paghingi ng kapatawaran. At hayaan niyo po, Panginoon, balutin mo kami ng iyong pong pag-ibig. At hayaan niyo nga po, Panginoon, na ikaw ang tunay namin maranasan. Muli kami, Ama, na nagpapasalamat sa tunay niyo po, Ama, na pagkalinga at sa inyo po pagkabay sa amin. Hayaan niyo nga po, Ama, na ikaw lamang po ang tunay namin maranasan at ipanumbalik po kami ang aming mga puso, Ama, sa tunay na pagkilala sa iyo pong salita. Kinikilala po namin, Ama, this is really, Ama, your chance na makilala ka, makilala ang Diyos sa buhay. At sa tunay, Ama, na pagdinig ko sa iyo, ay makamta namin ang uli, ang tunay na buhay, Ama. We pray to play to you. We pray, Yeshua, 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 Yeshua. At katuloy ka, Ama, Lord Jesus, manguna ang kumabayan mag-hari. Hayaan niyo nga po, Panginoon, na patuloy namin na mapatid ang tunay, Ama, na pagsisisi. At hayaan niyo nga po na buksan mo kami sa lahat po na inyo pong patuloy na pagkilos. Ama namin nasa langit, patuloy kami, Panginoon, na nagpapasalamat sapagkat alam po namin, Panginoon, na ikaw ang tunay na Diyos na nagpapatawad sa amin. Nawa, Panginoon, sa pagpunta sa amin po pag-amin na hindi ka namin kilala, hayaan niyo nga po, Ama, na mapatawad niyo po kami. Lubos na kami lumalapit at tumutulog sa iyo at sa pamamagitan naman ng iyong pong pagpapatawad at sabay nito ay tunay, Ama, na kapayapaan sa aming mga puso. Hindi ka namin kilala, Panginoon Jesus. Kami lubos na nagsisisi. Kami lubos na humingi ng tawad sa hindi namin pagkilala sa iyo pong salita. At lubos na kami, Ama, naninikluhod na sa oras na ito, kami, Ama, iyo pong patatawarin sa aming mga pagkakamali at pagkakasala. Ama namin na sa langit, patuloy kami, Ama, na nagpapasalamat sa iyo sapagkat kahit hindi ka namin kilala, mali ang aming pagkakilala sa iyo, naroon na ngayong ibag, naroon na ngayon pong pag-ibig. Tinuturuan mo kami, Panginoon Jesus, na sabihin na kami kapag lumalapit sa iyo, tumihingi ng tawad, kami, Ama, ay pinapanumbalik mo sa iyo pong pag-ibig. Hayaan niyo nga po, Panginoon, kasama po ng lahat po na aking mga kapatid na narito. Itunay, Ama, na magkaroon kami ng tunay na pagkilala sa iyo at maranasan namin ang tunay, Ama, na kalagahan ng lubos na kaligayahan sa bagong pagkakaroon ng bagong buhay sa piling ng iyo pong salita. Nawa sa oras na ito, gaya po na aming pinag-aralan, magkaroon kami, Ama, ng tunay na pagkilala sa pamamagitan ng iyo pong salita. Muli kami, Ama, nagpapasalamat sa oras na ito na inyo pong tinakda at patuloy po namin itinataas sa iyo ang aming mga puso upang tunay na makilala ka pa. Nawa, buksan mo po sa amin ang tunay na pagsisisi at tunay, Ama, na maglingkod na may kagalakan sa bagong buhay sa iyo pong pangalan. Muli kami nagpapasalamat sa inyo pong dakilang pangalan. Sa pangalan na Jesus, tayo po lahat manalangin, Lord's Prayer. Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan niyo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. At patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag niyo po kami ngarap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayin niyo po kami sa masama
sapagkat iyong kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Kaya maraming salamat po. Meron po tayo yatang konting merienda. Pwede po kayong kumain. Nagpaalam po ba kayo?